December na, ito ang panahon na sagana sa Karangyaan at isang ang patunay dyan ang lechon. Dito sa Pateros, may kakaibang gimmick ang Cebuano nating lechonero na si Marvin. Ang lechon na binabalik-balikan daw ay kulay itim. Ito ang kanilang ipinagmamalaking lechon de negra o kulay itim na lechon. So nag-start po yung Magellan's Lechon sa Parian, Cebu City. Nagkausap kami ni yung long-time friend ko. So napag-usapan namin yung lechon na medyo may alam siya na timpla. So nung natikman ko, sabi ko na medyo may panglaban, sabi ko. Pinapahiran daw ni Marvin ang balat ng lechon ng tinta ng pusit kaya nagiging itim ang kulay nito. Yung lechon de negra kasi dahil sa yung squid ink, so nagdadala siya ng medyo manamis-namis sa balat, saka malinamnam. So yung original lechon is parang medyo malat-alat, pero pag yung squid ink, yun ang parang impact na dinadala niya sa balat. Sa inner part, medyo nagdadala siya ng balanse sa alat tsaka yung anghang. Siya yung parang nagdadala ng medyo tamis din sa loob dahil sa mantika ng baboy. Dating OFW si Marvin at nang umuwi sa Pilipinas, dito na niya naisipang magbukas ng lechonan at kainan sa Cebu. Binuksan niya ang isang maliit na estante o food stall na inupahan niya ng 3,000 pesos kada buwan. Nakikiluto lang daw noon si Marvin sa lechonan ng kanyang kakilala dahil wala pa siyang sariling gamit. Yung masarap na lechon, hindi tinitipid sa ingredients, sa ricado, seasoning. So gumagastos kami ng mga 800 pesos sa ingredients at seasoning. Kaya malasa talaga siya. So may proportion siya kung gaano kadami yung mga ilalagay. So kaya yun yung parang edge namin sa iba. Kasi hindi namin tinitipid yung ingredients. Hindi nagtagal, nagbukas na rin siya ng isang restaurant para mas marami siyang maserbisyuhan. At dahil nauuso ang black lechon sa Cebu, naisipan ni Marvin na dalhin na rin ito sa Maynila. So nung nag-open kami dito sa Manila, napag-isipan namin na mag-try kami ng black lechon, yung lechon de negra, itong year na to. Nung nasa Cebu pa kami, lagi kami may orders to Manila. Kaya lang maraming feedback na medyo makunat na, hindi na siya crispy. So one day naisipan ko na why not if instead na magluto tayo sa Cebu, dalhin natin sa Manila, why not doon na lang tayo mag-open sa Manila. Ginamit ni Marvin ang 30,000 pesos mula sa kinita niya sa kanyang dating food stall sa pagpapatayo ng lechonan at kainan. And yung Cebu is stable na. May mga trusted na tao naman doon na pwedeng mag-manage. Busy din talaga yung Cebu na branch. Pero medyo gusto kong tutukan dito sa Manila kasi mas malaking market dito sa Manila. At dahil talagang patok ang lechon de negra ni Marvin, kumikita na siya ng 6 digits kada buwan. Pag season talaga, medyo marami yung whole lechon yung marami. Saka marami rin yung sa retail, yung chop. So yun nga, usually, yung nagdodoble or nagtitriple yung kita sa negosyo. Depende sa season, lalo na pag Pasko, New Year. Nasa 14 na lechon ang nauubos nila sa kanilang kainan kada linggo, habang umaabot ng 10 naman ang naide-deliver nila sa mga party at events. Preparation niya is 1 hour preparation, then 2.5 hours yung roasting time para hindi mahilaw sa loob. So, approximately 3 to 4 hours yung dala sa preparation hanggang maluto. Nasa 8,800 hanggang 12,800 pesos ang bentahan ng lechon de negra ni Marvin, depende sa timbang. Kung plain lechon naman ang hanap, mas mura ito ng kaunti kumpara sa black lechon. Makakabili rin ng tingi o chop lechon de negra mula 285 hanggang 1,150 pesos, depende sa kilo. Meron silang lechon de negra with rice sa halagang 199 pesos. At kung trip mo naman ay only lechon de negra, carry yan dito for only 549 pesos na may only kanin din. At kung sawa ka na sa lechon all day, ginawan pa ito ng twist ni Marvin. Present sa kanila ang lechon shawarma, lechon pizza, lechon sisig, lechon pansit Cebu, lechon pasta at lechon paksiw Cebu. Nung mag-display kami ng 20 kilos na lechon, minsan yung kita namin 800, minsan 1/4 kilo lang. So, nung dumami yung stock namin ng lechon, napag-isipan namin, paano kaya natin ma-dispose
So yun, nagsimula yung frozen lechon per kilo. Pwedeng bibili yung mga customers pag magluto sila ng sarili nilang lechon paksiw. Curious na rin ba kayo kung paano niluluto ang lechon de negra? Matapos masigurong malinis na ang ilalechong baboy, papahira na ng asin ang loob ng tiyan saka ilalagay ang mga pampalasa. Tatahiin na ito at papahira ng tinta ng pusit bago ihawin. Malasa dun sa usual lechon natin. Tsaka, first time namin dito. So, nung nakita namin, mas madaming nakalagay dun sa loob nung lechon. Nakita namin to sa TikTok. Tapos parang na-curious kami kasi kakaiba siya kasi malaki yung lechon din. Oh, hinay-hinay lang ha dahil ang lahat ng sobra maaaring makasama. Ang lasa! Hindi, totoo lang, malasa yung lechon ha, malasa. Ayun, nalasahan ko na lasa ng pusit. Kasi nga dahil doon sa tinta ng pusit. So, medyo manamis-namis siya. Ayan, syempre mga kapuso, hindi lang tayo for the tikim. So, gagawa din ho tayo ng lechon shawarma para naman kung may mga leftover kayo o tira-tirang lechon, hindi lang lechon paksiw or lechon sinigang ang gagawin nyo. Imbis na beef or chicken, lechon ang ating magiging pinaka-meat dito sa ating shawarma. So, ito kailangan nyo lang pinaka-pita. Lalagyan nyo ng tinadtad na lechon. So, mas maganda ho, mas maliliit yung piraso ng lechon na ilalagay ninyo sa inyong shawarma para mas madaling kainin. So, kung wala ho kayong sibuyas na puti, pwede ho ang sibuyas na pula. Kasi yung iba, mas gusto ho nila yung sibuyas na pula dahil mas ito mas intense. Mas intense ang lasa niya, mas matapang, ika nga. Ngayon, kung ang kamatis naman medyo mahal yung malalaki, pwede na naman itong mga kamatis na pangkaraniwang nabibili sa palengke. Yan. Tapos, lalagyan nyo na ng pipino. Siyempre, pinaka-importante dyan yung shawarma sauce. Ginawa namin itong shawarma sauce. Ngayon, kung meron kayong ideya kung paano gumawa ng mga sauce, pwede naman yun ang ilagay ninyo doon sa inyong shawarma. Lalagyan na natin siya ng wow! Di ba? Ang ganda ng presentation ng ating shawarma. Tama lang sa mga nagda-diet. Ang size ng ating shawarma. And this is it. Ayan mga kapuso, presenting lechon shawarma. So ayan, patitikim na ho natin sa ating mga kapuso ang ating lechon shawarma. Lasang-lasa yung lechon, malinam na masarap. Masarap po siya. First time ko po kasi makatikim ng shawarma lechon. Kasi actually natitikman ko lang po yung chicken at saka beef lang po talaga na shawarma. Bukod daw sa tulong ng vloggers at content creators, importante raw na magkaroon ng iba't ibang pakulo para mas tangkilikin ang negosyo. So yung naging marketing strategy namin, yung unli. Kasi that time sa Cebu, walang unli lechon. So, ginawa namin yung unli lechon para medyo makahikayat na maraming tao. Medyo bago kasi sa paningin nila, sa pagdinig, sa paningin nila. So, after nun, yung pag masarap yung timpla mo, yun, parang magiging chika na yan. Parang, masarap doon, masarap doon. So, word of mouth. At sa mga gustong umpisahan ng kanilang pinapangarap na food business, mas maganda, mas maraming pagpipilian, mas wider menu para yung mga customers, like marami silang pwedeng explore sa menu mo. Saka kanya-kanyang gimmick. So maghanap ka lang na medyo ikaw yung unique na iba sa mga ibang restaurant. Sa business naman kasi, dapat risk taker ka. Pag alam nyo na yung product niyo or service, confident kayo na kayang mag-click, dapat umpisahan nyo talaga. Tayo mga Pinoy sadyang mahilig sa mga kakaibang bagay, lalo na pagdating sa pagkain. Maging sa pagninegosyo, malaki ang naitutulong nito para mas makilala at mapalago ang nasimulan mo.